Barako blessings. Killer. G-Max nga mistisa. Mistisa ng bunga sa Galaxy Max na giting. So, update sa area El Nino. Yan, Laos. Grabe yung init sa area El Nino. Lord, bitak-bitak. So yung mukha ng ating barako, daming bunga. Ayan, mas marami pang bunga doon. So ito yung signs na grabe yung init, yung natutuyo yung mga dahon. Ano, ito yung tuyo kasi sobrang dry dito, no? Tapos maraming nahinog. Tapos may nagtanong ano ba yung shout out, ano yung dahilan bakit mamarako. So dito sa Ampalaya normal talaga yung ganon. Yung worst lang is yung lahat kagaya nito, lahat barako, pakatigas ng dahon, pero again nagbigay ng bunga at naging okay. Ngayon problema is napakainit na naman, so chances babagal naman ulit yung talbos. With that, babagal din yung pagbunga. So kasi yung pagbunga dito sa Ampalaya, pag may talbos may bunga talaga. So marami pa bunga ang ating barako. So anong dahilan sa barako? Number one is yung sobrang init, di kaya ng variety, no? Yan yung isa sa mga nakikita natin, maski virgin area pa, walang exempted sa pamamarako. Basta sobra yung init, hindi enough yung patubig mo, chances bading, no? So ito yung bading natin, barako. Ano pa? Sobrang init, tapos area pabalik-balik, so chances yung mga dating sakit ay andun na, no? Tapos di makayanan sa tanim kahit anong variety, no? So tapos yung Ampalaya natin ay namunga ng sitaw. Yan, mga hinog, no? So isang puno lang yan ng sitaw, daming bunga, no? Area pabalik-balik sa din yan, yung mga sakit andyan na. So di kaya ng, yan bang sinasabi nilang resistance sa pamamarako, hindi totoo yan. Walang ganong variety, no? Area pabalik-balik, chance magka problema, chance magka barako, maraming barako, no? Bakit? Kasi again, ulitin natin, yung mga sakit ay andyan na, no? So best solution is again crop rotation, pahinga. So yan yung mga nakikita natin, yan yung ginagawa natin, pinapahinga natin yung mga areas natin, no? Dami pa tong bunga, guys.
No, so itong barako natin, again, based sa ating experience, habang tumatanda, doon na siya magbigay ng bunga na mas marami, provided gagalaw yung talbos. Again, may mga management tayo paano, more on tubig dito, more on tubig, pero di kaya talaga, di kaya ng water source natin, no, yung ating pagpapatubig. Kaya ito tuloy, pero again, thankful tayo, kahit papaano at least meron, no. Yun nga lang, yung presyo is mura, 30-35, pero again, fights na yan, no. Shout out dun sa mga ibang areas na below, yung nag-comment sa atin kagabi, ano yun sa kanila, 20 daw, no. So mahirap pag ganong presyo, tapos yung capital ang laki, yung operating cost natin dito is ang laki, considering napakainit, panay yung pagdilig, panay yung patubig, yung pag spray, di naman yan pwede na hindi, kasi chances mas lalo pa tayong mazero, no. So ito yung mukha, no. So yan yung nakikita natin. So ano pa, so again, yung area pabalik-balik, first kulang sa tubig, may chances din masubraan, may mga nakikita tayo, pero dito sa area natin hindi ako nakatry, never ako nagka-problema sa barako tuwing maulan. Ang problema ko dito is walang maulan. Siguro nung mga first time tayong nagtanim way back 2020 ba yun, no. So di tayo naka-experience ng pamamarako kasi nga virgin yung mga areas, tapos panay yung ulan. Of course ngayon may mga nakikita tayo, no, na nagsasabi na dahil sa sobrang ulan na marako din yung sa kanila. Hindi ako nakatry ng ganon, kasi hindi rin ako nakatry ng nagka-problema yung tanim ko tuwing maulan, kasi yung problema natin sa area is palaging kulang sa tubig, no. So yan yung main issue natin dito. Hindi natin dinadamuhan kasi makatulong yan sa init, no. So ano pa, posible rin yung ma-overdose, no, overdose sa abono, pwede din yan, no. Posible ring overdose sa medisina, yun bang masubra sa mix mo. So tapos yung talbos, ano pa, posible din yung mites, posible din yung aphids. Bakit? No? Pag umaatake sila, di nagagalaw yung talbos. So yan, kukulot, babading at babading, babarako at babarako, no. Posible ring yung white flies, no, yung severe infestation, wala din yan, 0-0 din tayo niyan. May mga sitaw dito guys, kasi dating sitaw to. So yung mga tumutubo na sitaw. Nakamura ng sitaw dito guys, di mabenta-benta, 5 pesos, no? So yan yung mga nakikita nating mga posibleng dahilan sa pamamarako. So of course, under maganda yung panahon, ulan, init, napakaganda yung tanim, no. So yan yung mga nakikita nating kadahilanan. Ano nga ba yung mga possible causes ng pamamarako. Again, uulitin natin, kahit anong variety ay susceptible sa pamamarako, no.
No, so yun lang. Update. Ang ating ampalaya, barakong ampalaya. Ito yung mukha. Uhaw na uhaw. Dry na dry. Lupa, bitak-bitak na. 3 weeks na ulang-ulan sa area. So mahirap. No, so kung may ulan, kaya pa ba? Of course, kaya pa. Ng ating mga tanim. With God's grace and God's blessings. No, so may mga mahinog. Ganun talaga. Kasi uhaw. May mga nasusunog na dahon. Kasi uhaw. No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer. Anak. Matoy ang farmer nga gwapo. Suhito. May kahibalo. Pa naigsaba. Kaya manoon pa ko. Maraming salamat. And God bless. Thank you. Thank you Lord. So galing tayo nag-harvest doon sa kabila. Tapos harvest din tayo dito. No? So thank you Lord sa blessings. Thank you everyone.